Tapos na yung bakasyon namin dito kila Pinangkong hapon, kaya uwi na kami sa Nagano. Hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Alas 8 ng umaga, pagkagising ko po ay niligpit ko na itong mga gamit namin dahil uwi na po kami. Pagkatapos ko may lagay sa bag yung mga damit namin, ang sunod ko namang niligpit ay itong hinigaan namin. Syempre, dahil kami yung humiga dito, kaya ako yung mag-aayos at magliligpit. Tinuturo sa akin ni mother-in-law kung saan ko pwedeng ilagay itong mga ginamit namin. Kapag nagliligpit ako dito, ay nagpapatawa naman si Otosan. Tuwang-tuwa naman si Kenshin dahil si lolo niya ay merong lobo sa tiyan. Pagkatapos ko magligpit ay nag-vacuum naman ako dito sa sahig. Dahil hindi pa naman kami aalis kaya magbabacuum muna ako saglit. Sa mga oras nga pala na to ay nakabihis na rin ako mga auntie. Para mamaya ay diretso na lang kaming aalis. Pagkatapos ko mag-vacuum ay dumating na nga si Hapon. Galing siya doon sa kabilang bahay. Nagbalat nga si Ukasa ng mangga. Ito pa yung binili nila noong isang araw. Napakamahal ng mangga na to. Ang isang piraso ay nagkakahalaga ng nasa 1,000 yen. Galing pa daw kasi tong mangga na to sa Okinawa. Sobrang sarap at napakatamis. Isipan ko nga itong iulam sa kanin, tapos nagulat sa akin si mother-in-law. First time lang nila makakita ng mangga na inuulam sa kanin. Dumating na rin si Kenshin at yung pinsan niya, galing sila sa kabilang bahay. Papalitan ko na nga ng damit si Kenshin dahil maya-maya lang ay uwi na kami. Ayaw pa nga niyang umuwi dahil gusto pa niya makipaglaro sa pinsan niya. Si father-in-law ko naman, kaya siya nakaupo sa sahig dahil nagpaplansya siya. O diba napakalakas pa nila kaya pa nila mamlansya ng damit. Katapos ko mabihisan si Kenshin ay pinakain ko muna. Mamadali nga siyang kumain dahil gusto daw niyang pumunta sa kabila. Pagkatapos namin kumain ng mangga ay pinunasan ko na tong mesa saka ako naghugas ng pinagkainan namin. Mother-in-law ko naman po ay gumagawa ng onigiri na babaunin namin sa biyahe. So eto na nga po mga auntie, buhat-buhat na nga po namin yung mga gamit namin dahil uuwi na po kami. Tinulungan nga kami ng mga binan ko na magbuhat ng mga gamit namin. Kasi hatid nila kami dito sa labas. Bumili nga muna siya po ng babaunin naming inumin dito sa vending machine. Katapos kami maihatid ng mga binan ko ay nagpaalam na po si Kenshin sa lolo at lola niya. Kenshin, oh, bless you. So, be blessed, Baba. Bless. Ukasa, arigato. Otosan. Hi, arigato, Otosan. Paalam nga po si Kenshin sa lolo at lola niya at nagmano pa siya. Tuwa po ako sa anak ko kasi tinuturuan ko naman siya magmano pero hindi ko po akalain na magmamano siya sa lolo at lola niya. Mga binan ko po, hindi po nila alam ang ibig sabihin ng mano o bless. Pero okay lang po sa akin kung hindi man po nila alam yun. Basta ako, ay tinuturo ko po kay Kenshin yung magandang asal natin mga Pilipino na magmano sa mga nakakatanda. Syempre, pwede niya rin gawin yun kapag nakauwi na kami ng Pilipinas. Pabiyahe na nga po kami mga auntie. Dito po kami dumaan sa Kamakura. Wala pang isang oras na biyahe, etong si Kenshin ay masakit daw yung tiyan. Dumaan muna kami dito sa Enoshima para mag-toilet. Alam nyo na, mahirap na po mga auntie, baka mamaya sa biyahe pa magkalat si Kenshin. Gusto namin gumala ngayon ay hindi kami makakagala dahil kailangan namin umuwi kagad. Mayang hapon po kasi may check up po si uncle nyo sa ngipin. Tapos nga po mag-toilet ni Kenshin nagbiyahe na rin po kami kagad. Habang nasa biyahe po kami nagutom na po si uncle nyo kaya binigyan ko po siya ng onigiri. Ito nga po yung ginawa ni Okasan kanina at pinabaon niya sa amin. Pagkatapos kong bigyan si Hapon ay binigyan ko na rin si Kenshin. Gutom na nga tong dalawang hapon ko, syempre pati ako ay nagutom na rin. Nabayag di biyahe antek at makapabisin. Ang biyahe nga po pala namin ay mahigit 4 na oras. Kanina nga pala habang nasa biyahe kami ay nakatulog po yan si Kenshin. Pero dahil naka full charge na naman siya ay masigla na naman ulit. Fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos po ng ilang oras na biyahe, nakarating na po kami dito sa Asomino. Dahil sa highway po kami dumaan, ang babayaran po ni Hapon ay mahigit 5,000 yen. 4 na araw lang kaming nawala pero sobrang namiss ko tong lugar namin. Fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos po ng biyahe namin, nakarating na po kami dito sa bahay. Ito naman yung kaisa-isang nabili ko sa Disneyland. Netik nga po ito kaya didikit ko dito sa ref. Medyo pricey kasi yung mga binibenta sa Disneyland kaya ito lang yung nabili ko. Bago ko ilagay,
ay pinunasan ko muna tong ref. Alam niyo ba mga auntie, habang dinidikit ko to, parang gusto ko ulit bumalik sa Disneyland. Sobrang saya po kasi doon at nakaka-enjoy. Kapag gagala ulit kami, ay bibili ako ng magnetic kagaya nito. Para may remembrance din kapag gumagala kami. Sa mga oras nga pala na to, ay nagpa-check up na po ng ngipin si uncle nyo. Sobrang bilis nga, wala pang 20 minutes, ay dumating na si Hapon. Dahil nagpa-dentist po si Hapon, kaya nagpasuyo ko sa kanya kung pwede ba niyang tanungin sa clinic kung magkano ang magpa-whitening ng ngipin. Abot nga daw po ng 3 lapad, kung sa peso po, mahigit 10,000. 3 session daw po yun, tapos ililed yung ngipin. Napakamahal nga po, sabi ko wag na lang. 6 naman ng hapon, ay nagsimula na magluto si daddy ng hapunan namin. Sabi ko nga kay uncle nyo, ay wag na siya magluto ng marami dahil anong oras na. Maghuhugas na sana ako, kaso pinagbalat niya ako ng patatas. Lulutuin nga pala ngayon ni Hapon ay miso siro. Alam niyo ba mga ante, gustong gusto ko po siya nagluluto dahil napakasarap niya magluto. Kahit sabaw lang kasi niluluto niya ay napakaraming sahog. Habang nagluluto nga pala yung asawa ko ay naghuhugas naman ako dito ng mga pinggan. Katapos ko namang maghugas ay aayusin ko naman itong mga sibuyas. Dahil ang daming sibuyas hindi ko na alam kung saan ko ilalagay. Pagkatapos ko namang mailagay yung mga sibuyas ay nagwalis lang ako dito saglit. Sinubukan ko namang sindihan tong lamp, natanggap pa to ni Hapon na nagpunta sila sa Saitama Ken. Nung nasindihan ko na tong lamp ay sobrang ganda niya pala mga ante. Nagpunas nga ako dito dahil dito ko ilalagay yung lamp. Alam niyo po ba na itong lamp na to ay gawa po yan ng kamag-anak ng asawa ko. Dami nga daw po niyang ganito, parang hobby lang niyang gumawa. May ganito rin si mother-in-law, mas maliit lang po ng konti. Bago ko muna sindihan ay pinunasan ko muna. Gandahan nga kami dito ng asawa ko mga ante. Kahit sobrang tagal nito ay napakaganda pa rin. Dati nung bata ako ay pangarap ko magkaroon ng ganito. Kasi feeling ko dati kapag meron kaming ganito ay ang yaman-yaman namin. Pagkatapos ko dun sa lamp, ay niligpit ko na yung mga nandito sa mesa dahil kakain na po kami. Ito naman po yung sabaw namin miso siro na niluto po ni Hapon. At pagkatapos kong gumawa ng ojiya, ay nagready na ako ng hapunan namin. Ito naman ay naghati ako ng negi dahil ilalagay ko po ito dun sa soup namin. And dyan, ito na nga po yung uulamin namin na niluto po ni Hapon. Pagkatapos ko naman mag-asikaso, ay tinawag ko na yung 2 hapon ko para makakain na sila. Nasang itadakimasu. Habang kumakain nga pala kami dito, ay kinuha ni daddy yung photo album niya nung bata siya. At kitaan na aji picture na idi ubingso na kadwa na aji kasinsin na. Alam niyo ba mga ante, parang pinanganak ulit si Hapon. Nung bata kasi si daddy ay kamukhang kamukha po ni Kenshin. Pinapakita nga sa akin ni Hapon yung mga picture niya nung bata siya. Pati pa tong asawa ko ay may mga picture siya nung bata siya. May isa naman ako litrato nung bata ako, kaso nga lang borado yung ilong. Yamutan, may salang arudan katawang pay agong na. Fast forward na nga po, pagkatapos po namin kumain ni Kenshin, ay nag-shower na po kami. At syempre, bago matulog si Kenshin, ipapainumin muna natin siya ng gatas. Kenshin naman, gusto niyang gamitin yung baso ko, kaya baliktad kami ng baso. Ana maramid ko nga'y katubing nga rod. Bago matulog si Kenshin, ay palagi ko po yung pinapainom ng gatas. So lang po, at dito na po natatapos ang ating mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and bye-bye! Paalam!